Magandang araw mga tol, update po natin ang katatapos na final weigh-in ni Naoya Inoue versus Marlon Tapales. Tumimbang ng 121.2 pounds si Marlon Tapales, samantala si Naoya Inoue tumimbang ng 121.6 pounds. Parehas pasok sa weight limit ng super bantamweight 122 pounds. So wala naman problema sa naging weigh-in nila mga tol, nagpakita pa rin ng respeto ang isa't isa. Yung sinasabing takot daw si Inoue na makipag face to face kay Marlon Tapales, nangyari na po dito sa weigh-in. Makikita man po natin na walang angasan ang nangyari at purong respeto lang. Pagdating naman sa pilian ng gloves mga tol, wala naman pong problema. Yung sinasabing madaya daw si Inoue o mga Japanese pagdating sa gloves, nandyan po yung Japanese Boxing Commission na tinitignan po ang bawat nangyari. So wala naman naging problema kanina at maayos naman. Gagamitin po ni Naoya Inoue ang winning gloves, samantala si Marlon Tapales napili naman ang Grant. Na-inspection na po ng mabuti yan mga tol at wala pong tampered, walang defect at walang dayang nangyari. Kaya tuloy na po ang swabing bakbakan bukas, December 26. So anong prediction nyo dyan mga tol? Sa tingin ko magtatagal si Marlon Tapales at pwedeng mapaabot sa decision. Hindi lang natin alam mga tol kung makukuha pa ni Marlon Tapales pagdating sa decision. Alam naman po natin na balwarte ni Naoya Inoue ang Japan kaya mahirap talunin yan pagdating sa decision. Maliban na lang kung ipakita ni Marlon Tapales na kayang idomina si Inoue sa bawat round. Katulad sa ginawa dati ni Devin Haney kontra Kambosos. Kahit dumayo si Devin Haney sa Australia, balwarte ni Kambosos. Pero pinakita ni Devin Haney sa bawat round na domina ang panalo kay Kambosos. So sana ganun din ang mangyari kay Marlon Tapales mga tol. Hindi pwedeng dikit lang ang score para umasa sa decision. Kailangan dyan idomina niya si Naoya Inoue o kaya i-knockdown o kaya i-knockout. Pero ang pinakamalaking pag-asa ni Tapales dyan mga tol, knockout. Kung mapatumba niya si Naoya Inoue siguradong wala nang kontrobersyal. Maliban na lang kung makabangon pa si Inoue at matapos pa rin sa decision. Kaya final prediction ko dyan mga tol, pagdating sa decision, pabor kay Inoue. Pagdating sa knockout, pwedeng kay Marlon Tapales o kaya kay Naoya Inoue. Pero mas malakas pa rin ang knockout percentage para kay Naoya Inoue. Kaya dehado po talaga si Marlon Tapales dyan mga tol. Pero suporta pa rin tayong mga Pinoy. Kahit anong mangyari, kahit sino ang panalo dyan, proud pa rin tayo kay Marlon Tapales. Basta ipakita ni Marlon Tapales ang tibay at lakas ng isang Pinoy. Hindi naman siguro magagaya yan kay Paul Butler na nagtakbo-takbo na lang sa laban at umiiwas sa power punch ni Inoue hanggang natumba na lang sa round 11. So dito kay Marlon Tapales mga tol, kahit anong maging resulta, sana pahirapan niya si Naoya Inoue katulad sa pinakita dati ni Nonito Donaire sa unang laban. Isang laban lang talaga ang nagpahirap kay Naoya Inoue. Wala nang iba kundi si Nonito Donaire sa unang laban. Okay mga tol, good luck po kay Marlon Tapales sa kanyang undisputed belt.